Sapat na ang nalalaman natin. Oras na para gumawa ng desisyon. Pag-angkop sa pagbabago ng klima o climate change. Ano ibig sabihin nito? Hinubog ng klima ang ating pamumuhay nitong mga nakaraang panahon. Kaya anong bago sa pag-angkop sa climate change ngayon? Hindi ba dapat ay pagtuunan na lang natin ang mga suliranin gaya ng edukasyon, kawalan ng magandang trabaho at pag-unlad ng ekonomiya? Matagal nang nagbabago ang klima, tama yun. Ilang beses na nagkakaroon ng matinding taglamig at tagtuyot sa kasaysayan ng mundo. Pero dahil sa walang habas na pagpapakawala ng ating mga industriya ng mga greenhouse gas, mas mabilis ang pag-init ng panahon dito sa daigdig. Kitang-kita na ang epekto ng pagbabago ng klima. Mas mabilis na natutunaw ang mga niebe, tumataas ang level ng karagatan, mapapansin ding mas dumarami na ang matinding bagyo o tagtuyot. Lahat ng mga ito ay mapaminsala sa ating kabuhayan at mga tahanan. Winawasak nito ang mga infrastruktura at nasisira ang komunikasyon at kalakalan. Naapektuhan rin ang pagbabago-bago ng klima ang mga gawaing pangkaunlatan na pilit nating pinalalakas para iangat ang katayuan ng mga mahihirap at salat sa buhay. Tama mga kaibigan, nandito na ang climate change. Pabago-bago na ang panahon. Nasa ating mga kamay kung tuluyan itong lalawig sa buong mundo. Sapat na ba ang pagbawas natin sa mga carbon emissions? Hindi sagot ang pagpigil sa carbon emissions sa suliranin natin sa climate change. Sobrang dami na ng greenhouse gases kaya hindi agad-agara ang pagbalik sa dati ng klima. Mas tamang habang pinabawasan natin ang greenhouse gases, umaangkop naman tayong lahat sa climate change. Pero paano naman natin gagawin yun? Hindi natin natitiyak kung anong magiging klima sa hinaharap. Dahil ang pagbabago ng klima ay nakasalalay rin sa magiging desisyon natin. Kailangan pa ba nating makasiguro sa kahihinatnan ng ating bayan dahil sa climate change para makagawa tayo ng angkop na desisyon? Hindi! Gumagawa tayo ng desisyon batay sa ating mga karanasan, datos at pananaw, kahit na hindi tayo nakatitiyak kung ano ang ating magiging kinabukasan. Kaya kahit hindi tayo lubusang nakatitiyak sa magiging pagbabago ng klima sa hinaharap, meron na tayong sapat na kaalaman para kumilos ng tama. Pero ano nga ba talaga ang kailangan nating gawing kakaiba? Unang-una, dapat lagi nating isaisip ang epekto ng climate change sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang mga tinatayang pagbabago ng klima o climate projections ay hindi nangangahulugan ng mga konkretong strategiya, pero maaari natin ito maging gabay sa pagpaplano. Dapat isaalang-alang natin kung paano maapektuhan ng climate change ang mga planong pangkaunlaran, mga pulisiya at proyekto, at kung paano rin maaaring palalain ng mga ito ang pagbabago ng klima. Isang posibleng epekto ng climate change ay ang pagbabago ng pag-ulan. Maaaring maging sanhi ito ng tagtuyot at pagbaha, minsan sa isang lugar lamang. Kaya dapat ay isipin natin kung paano gumawa ng land use plan na maaaring iangkop sa mga hamon ng panahon. Anong klaseng pag-angkop ang maaaring ilapat para hindi gaano ang epekto ng tagtuyot at sobrang pag-ulan sa kabuhayan ng mga Pilipino? Ang mga lungsod sa gilid ng karagatan ay maaaring makaranas ng pagtaas ng level ng tubig. Ano ang dapat gawin ng mga urban planner upang gawing matatag ang mga syudad laban sa tsunami, storm surges at baha? Ano ba ang pamantayan sa pagpili ng adaptation option? Dapat klaro ang mga ito, nasusukat at tanggap ng publiko. Maaaring gamitin ang mga basehang ito upang malaman kung ano ang mas dapat unahin. Kahandaan sa pagbaha, pagsasaayos ng mga kanal, o ang pagpapanumbalik ng mga bakawan. Isang proseso ang pag-angkop sa nagbabagong klima kaya kailangan laging pinag-iibayo ang kahandaan. Laging isinasama dapat ang pag-angkop sa mga usaping pagpaplano. Maraming mga impormasyon naman sa mga babasahin sa internet gaya nung sa CI GRASP website. Kailangan bawasan natin ang pagbuga ng greenhouse gas at umangkop tayo sa climate change. At kailangan ng ating sama-samang pagkilos ngayon na. Ipaunawa natin sa lahat ang climate change at ang halaga ng pag-angkop ng buong lipunan. Ito ang mga unang hakbang sa pagiging handa. Tandaan, mas mabuti ang maging laging handa. Sabi nga ng marami, nasa huli ang pagsisisi. Marami na tayong karanasan. Ngayon na ang oras para umangkop.